May isang grupo ng treasure hunter na pumasok sa isang tunnel. Ayon sa kanila, sa dulo raw nito ay may isang hukay kung saan nakalibing ang isang kayamanan. Matagal na raw nilang sinusundan ang mga palatandaan at lumang mapa na naglalaman ng mga simbolo at marka na nagsisilbing gabay sa kanilang paghahanap. Sa lugar ng paghuhukay, may nakita silang malinaw na palatandaan o marker na nagsasaad na tama ang kanilang kinaroroonan. Dahil dito, lalo silang kinanahan at nagpatuloy sa masusing paghuhukay kahit mahirap at delikado ang kanilang ginagawa. Naniniwala sila na ang kayamanang iyon ay iniwan pa noong sinaunang panahon at maaaring pag-ari ng mga naunang nanirahan sa lugar. Umaasa ang grupo na kapag nakuha nila ang treasure, magbabago ang kanilang buhay at mabibigyan nila ng magandang kinabukasan ang kanilang mga pamilya. Sa ilang oras ng kanilang paghuhukay, maswerteng natagpuan nila ang kayamanan at dinala nila ito sa kanilang kampo. Ang kayamanang kanilang nadiskubre ay nakalagay sa isang pilak na baul at ilang gold bars. May tatak ang mga gold bar na mula sa Cambodia na nagsilbing palatandaan kung saan nagmula ang kayamanan. Dahil sa mga palatandaang ito, napag-alaman nila na ang treasure ay kabilang sa tinatawag na medium deposit treasure. Lumabas din sa kanilang pagsisiyasat na ang kayamanang ito ay nagmula pa noong taong 1945 at iniuugnari sa Japanese Imperial Army noong panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig. Ayon sa mga kwento at lumang tala, maraming kayamanan ang itinabo ng mga sundalong Hapones sa iba't ibang bahagi ng Asya upang hindi ito makuha ng kalaban. Ang pagkakadiskubre nila sa kayamanang ito ay patunay na may katotohanan ang ilang alamat tungkol sa mga naiwang yaman mula sa panahon ng digmaan. Matapos ang kanilang natuklasan, agad nilang inulat ang insidente sa mga awtoridad upang masuri kung ito ay legal na ari-arian ng estado o kung may karapatan ang sinumang mag-angkin nito. Mahalaga ang ganitong hakbang upang maiwasan ang problema at masigurong tama at makatarungan ang paghawak sa naturang kayamanan. Ikaw ang makakahanap nito. Ano ang unang hakbang na gagawin mo kapag may nakita kang posibleng kayamanan? Sa Pilipinas, iligal ang maghukay ng kayamanan ng walang permit mula sa National Museum at lokal na pamahalaan. Ayon sa batas, ang mga mahahalagang bagay na makasaysayan ay pagmamay-ari ng estado, hindi ng nakahukay. Ang pinakasikat na alamat ay ang Yamashita Treasure na sinasabing itinago ng mga sundalong Hapon noong World War II. Maraming kwento ng kayamanan sa Ilocos, Baguio, Batangas, Mindoro at Cebu. May mga naniniwala na ang kayamanan ay may bantay tulad ng espiritu o duwende. Karamihan sa treasure maps na binebenta ay peke.